Na? Thank God, I was found. Amen. Sino nagpapasalamat sa ating Panginoon na sila'y natagpuan ng ating Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil alam natin, ang tunay na katotohanan, ang katotohanan, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon, nang tayo ay nasa kadiliman pa, salamat dahil natagpuan po tayo ng ating Panginoon. Muli, purihin natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Dito po yung ating verses, familiar verse. At may kukunin po tayo dito. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Amen. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, chosen generation. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, royal priesthood, isang bansang inirang, chosen nation, bayang pag-aari ng Diyos. Diba? Praise the Lord. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. 10. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Hallelujah. Sino nagpapasalamat, mga kapatid? Amen. Na tayo ngayon, mga kapatid, ay tinawag ng bayan ng Diyos. Pinili na po tayo ng ating Panginoon. Ang sabi ng 10, tayo ay hindi noon pinili ng ating Diyos o hindi po tayo bayan ng ating Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, salamat sa ating Panginoon na tayo po ay nakatagpo o nakatanggap ng habag ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po tayo tiningnan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng grace, sa pamamagitan ng habag, wala po ang bawat isa po sa atin dito. Kasi kung ang titingnan ng ating Panginoon, ang gagawin niyang standard po sa atin, ang gagawin niya pong pamantayan para tayo maligtas ay ang kanyang katwiran, wala po ang bawat isa sa atin. Kasi ang sabi po, mga kapatid, ng Romans, na walang matuwid. Wala kahit isa at wala pong nakaabot sa kalwalhatian po ng ating Panginoon. Kasi kung titingnan ng ating Diyos, kung tayo ay gagamitin niya ang kanyang pamantayan bilang isang Diyos, wala po talaga tayong wala pong maliligtas po sa atin. Amen. Amen. Kaya binago ng Diyos sa New Testament. Ang ginamit po ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Nang habag, yan po ang naging channel kung bakit po tayo nagkaroon ng isang pananampalataya ng kaligtasan. Dahil tayo po ay tiningnan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan ng habag. Kasi kung titingnan po tayo, mga kapatid, yung buhay po natin, kahit tayo noon, sa medyo worse ang buhay, kahit tayo iisipin natin, parang hindi ako karapat-dapat maligtas. Diba, sino yung nag-iisip ng ganyan dati sa inyo, na dumating po tayo sa, iniisip natin, nagkaroon ng realization, mga kapatid, na bakit kaya akong pinili pa ni Lord? Kasi naman yung kapitbahay ko, mas mabait yun sa akin, namimigay ng ulam. Ba't kaya ako pa ang pinili ng ating Panginoon? Dating puro bisyo, walang oras para sa ating Panginoon. Bakit kaya ako yung worst, ako pa yung pinili ng ating Panginoon? Amen? Yung mga ganyang pagkakataon na nag-iisip tayo, Lord, bakit ako? Nagtatanong tayo sa ating Panginoon, bakit ako pa yung pinili mo? Bakit hindi yung mapanalanginin sa amin? Amen? Bakit sa pamilya ko, hindi yung palabigay, hindi yun yung tinawag mo? Bakit ako pa? Kaya napapaisip po tayo minsan bakit nga ba tayo pa ang pinili ng ating Panginoon? Amen? Hindi kaya nagkaroon ng error sa langit? Pagdating ay, sa akin, ibang RJ pala yung ibang RJ pala dapat yung pinili, pero nagkaroon ng error, ako yung napili. Amen?
Pero salamat sa ating Diyos. Anuman ang nakita ng ating Panginoon sa buhay natin, magpasalamat tayo dahil pinili po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya, ang sabi po, di ba, dito sa dito sa unang slide, mga kapatid, siya po ang tumawag sa atin mula sa kadiliman. Ibig sabihin, tayo po pala ay namumuhay noon, nung wala pa si Kristo sa buhay natin, tayo po ay ninirahan sa kadiliman. Amen. Tayo pala ay nasa darkness. Kahit anong puti natin, maitim tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa kadiliman. Amen. Kaya, natawa-tawa yung dalawa. Naasar natin ang giyata. Amen. Diba, minsan may nakita kayo dyan na sobra sa melanin ba, tawag dyan, yun yung panimpla ng ano natin eh. Yung maputi na lang sa kanila pag tumiti. Di ba? Pero noon, mga kapatid, kahit anong gawin nating ngiti, hindi tayo makita ng ating Panginoon. Bakit? Dahil tayo po ay nasa kadiliman at tayo po ay nasa kasalanan pa. Yan ang sabi ng Isaiah, mga kapatid, yan po yung kasalanan, yan yung mga bagay na hindi makagawa ang Diyos sa buhay natin dahil yung kasalanan natin ang siyang humahadlang. Kaya ang sabi ng Isaiah, mga kapatid, ang Diyos hindi siya bingi. Ang Diyos hindi siya maiksi ang kamay niya para ibigay yung pangangailangan natin. Pero dahil sa kasalanan, dahil tayo ay nasa kadiliman, hindi kaya ng Diyos, pero hindi niya magawa, mga kapatid, na tayo po ay tulungan, pakinggan ang ating panalangin dahil ang ating Diyos, tandaan po natin, ang Diyos po natin ay banal. Amen. Amen. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay banal, holy. Amen. Kaya kailangan tayo mga tao, nasa atin ang holiness. Yes. Nasa atin ang kabanalan ng ating Panginoon. Dahil ang holiness, yan po yung separation po natin sa kasalanan sa mundo. So tayo po, aminado tayo, sinabi ng Biblia, tayo po ay nasa kadiliman noon. Amen. Pero salamat dahil tinawag tayo mula sa kadiliman. Amen. Kahit madilim, pero nakita pa rin tayo. Nakuha pa rin tayo ng ating Panginoon. Tunay po, lahat makakapagsabi, noong wala pa po sila, testimony po natin, noong wala pa po tayo sa ating Panginoon, para po tayong nasa kadiliman. Ang buhay natin ay nasa kadiliman, bagamat tayo ay, hindi natin literal, hindi po literal, bagamat tayo po, mga kapatid, ay namumuhay, may mga plano sa buhay, pero sa isang banda, tinitingnan natin, saan ba patutungo ang buhay natin? Amen? Saan po ba ang direksyon ng buhay natin? Kahit marami tayong goals, kahit marami po tayong pinapangarap, pero minsan may mga pagkakataon na hanggang saan ba ako? Bakit ko ba ginagawa yung mga bagay na ito? Bakit ba ako nagtatrabaho? Bakit ba ako nag-aaral? Bakit ba ako nagpupursige? Para lang ba ito sa mga pangangailangan? Minsan, mga kapatid, okay din na natutugunan yung pangangailangan dahil sa ating pagtatrabaho, dahil sa ating pagsisikap. Pero meron pang isang mas malayong kailangan tayong ganapin o tingnan, mga kapatid, dahil ang buhay po natin ay hindi lang para dito sa mundong ito. Kaya minsan, kahit tayo punong-puno ng pangarap, meron pa rin parang empty. Meron pa rin parang isang bagay, isang lugar, isang sitwasyon na parang, hindi ko mapunuan. Di ba? May kulang. May kulang, mga kapatid. Yan naranasan ng bawat isa sa atin yan, na tayo po, mga kapatid, bagamat ginagawa natin ang lahat, tinitingnan ng tao, napakasipag naman ito sa pananampalataya. Napakasipag naman ito sa buhay. Pero hanggat hindi po, mga kapatid, mahit, amen, yung kakulangan, hindi po talaga makikita po yan. At ang kakulangan na yan, praise the Lord, ay matatagpuan lang po natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya noon, ang buhay po natin, tunay, tayo po ay nasa kadiliman.
Hindi natin alam yung future po natin. Bagaman tayo ay nagpaplano, meron na nga tayong St. Peter, dito may St. Peter. And in St. Peter, may SS, may Pag-ibig, may PhilHealth. Para yan sa future naka-invest na po yan. Pero hindi po tayo yung feeling na secured. Parang walang ganun nung tayo ay wala pang Diyos. So, natatakot po tayo. Isa-isang banda natatakot tayo. At usapang takot, sino yung takot sa dilim? Dati. Takot sa dilim. Ang tanong, ano ba yung nakakatakot? Yung dilim o yung nasa loob ng dilim? Di ba? Kasi minsan, takot tayo sa madilim na lugar, hindi naman yung mismong yung dilim ang kinakatakutan natin. Kung ano yung nasa loob nun. Baka may asong nakatali doon. O kaya kung hindi natin alam. Kasi sa dilim, wala po tayong makita. Di ba? Walang liwanag nga So, wala po tayong makikita. Para tayo pong nangangapa. Pero, yung pakiramdam mga kapatid, pag tayo ay nasa loob ng isang madilim na lugar, hindi mo memorya kasi ang bahay natin, kahit patay ang ilaw, di ba, sino na madilim, tayo ay paggabi, tayo ay medyo nakakaramdam na tayo maiihi. Di ba, kahit minsan may mga dyan na hindi na nagbubuhay ng ilaw kasi memorya na nila, nandito yung silya, nandito yung lamesa. Alam na natin iwasan. Pero ilagay po tayo mga kapatid sa isang lugar na tayo po ay bago at madilim. Ano pong pakiramdam po natin? Do we feel safe? Safe ako dito kasi madilim, walang nakakita sa akin. Yun na nga walang nakakita sa iyo Kaya natatakot po tayo. Comfortable ba tayo mga kapatid? Hindi komportable ba tayo? Meron ba tayong peace of mind? Alam niyo mga kapatid, merong isang ginawa sa Amerika, yung isang room. Ang sabi dyan, dark room, madilim na kwarto. At ang sabi dyan, yun ay meron dong special wall na ina-absorb lahat ng mga tunog. Silent room ang tawag. Silent room. Pag umimik ka, wala kang maririnig na echo. Isang kwarto, di ba? Pag tayo po ay nasa kwarto, may na-echo pag wala masyadong laman yung kwarto natin, echo yan. So, pugi mo. Di ba? Merong sasagot. Pero itong special room, silent room, mga kapatid, sa ibang bansa na ginawa nila, isang experiment, kapag umimik ka, wala ka talagang maririnig. At ang sabi dun, meron pong mga nagtetest na kung hanggang ilang oras po sila makakatagal sa loob ng kwartong yun, ng silent room. Yun ay madilim at wala kang maririnig. Na sabi nga dun, dahil sa sobrang tahimik, naririnig mo na yung pag-pump ng dugo mo at yung veins, yung dugo sa veins, naririnig mo na umaagos sa sobrang tahimik po. So, ang sabi dyan, ang pinakamatagal lang yata ay hindi nakaabot ng ng 24 hours. Kasi nagkakaroon ng hallucination na. Kasi kung ano na nakikita nila, as in madilim, kung ano na nakikita. Ano po, naglalaro ng isipan. Ibig sabihin, ang sabi dun sa study, hindi na po nagpapangsyon ng ayos yung isip natin kasi yung isip po natin sanay na merong nakikita. Kaya pag wala po siyang nakikita, wala po siyang naririnig, nagkikreate siya ng sarili niyang image. So yan na po yung pumupunta, nagkakaroon tayo ng hallucination. Amen? So sa ating mga kapatid, kapag tayo bago sa lugar, tas madilim, hindi po tayo nakakasigurado, hindi tayo safe, hindi tayo comfortable, wala po tayong peace of mind. Alam niyo kapatid, ganyan din po yung buhay natin noon. Nung wala pa po tayo sa ating Panginoon. Yung wala pa direction po ang Diyos sa buhay po natin. Tayo po ay parang nasa kadiliman, mga kapatid. Bagamat tayo ay masaya bilang tao, pero may isang parte po sa atin na hindi talaga masaya. Nag-aalala. At ang sabi diyan, yung mga taong pumasok dun sa silent room, nagkaroon sila ng pakiramdam ng depression. Nagkaroon sila ng depression kasi wala na silang marinig. Sanay sila sa Kaya ang maluskus na, nagkaroon na ng mga multo sa loob. Amen? Yung buhay po natin noon, mga kapatid, bagaman tayo ay masaya, siguro may pera, may mga bagay na kinasisiyahan tayo, pero tayo mga kapatid,
sa isang banda sa ating buhay, kung tayo ay magseseryosong mag-isip, merong isang parte po sa atin na talagang natatakot at hindi komportable sa buhay na kinabubuhay natin noon nung tayo ay hindi pa mananampalataya, nung ang Diyos ay hindi pa nananahan po sa atin. So may mga bagay sinadito yung mabilis maatubili. Ano yung maatubili? Mag-alala. May parang unstable mga kapatid yung feeling. Atarantahin, malakas magkape. Atarantahin. Diba? Bigla na lang nagugulat. May mga ganyang bagay na kunting malit na bagay dahil sa pagiging atubili niya ay lumalaki. Amen. Ganyan yung buhay po natin. Wala po tayong masasabing peace of mind. Wala po talaga tayong masasabi mga kapatid na tayo po ay safe, feeling safe. Wala po tayong masasabi na tayo po ay komportable sa buhay natin. Bagamat tayo po ay nasa atin na po provide yung mga pangangailangan. Kaya malalaman po natin sa balita, may pera naman pero nagpapakamatay. Amen. Merong mga milyones, 4 milyon na lang ang pera ko. Nag-iisip na, 4 million na lang pero ko, paano ba yan? Hindi sa atin, 4 million na pero ko, pwede na akong mamatay. Yung iba Ganun, di ba? Pero sa iba, mga kapatid, marami silang kayamanan, lahat ng hingin nila ay nandoon na po-provide po nila. Kahit si Solomon, nakaranas ng ganyan. Di ba? Kaya sinabi ni Solomon, walang halaga. Ano po, ang lahat ng bagay, all is vain. Amen. Wala mga kapatid, walang kabuluhan ang buhay. Kahit ang sabi po ni Solomon, kahit makuha niya kung anong kanyang gustuhin, makukuha niya yan. Fame, yung kayamanan, anumang kanyang isipin, makukuha niya. Pero nagsulat po siya sa dulo ng buhay niya na ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Ang pinupunto po niya doon sa last verse mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon, wala po talagang saysay ang buhay po natin. Amen? Kaya di ba dun siya, yun yung ginagamit po natin. Ang tungkulin ng tao ay tayo ay matakot at sumunod sa ating Panginoon. Yun yung conclusion po ni Solomon sa buong sulat po niya sa mga ngaral. Amen? Di ba pinangalanan niya sarili niya ang sulat ng mga ngaral. Siya po yung mga ngaral doon. Dahil naranasan po niya, na-experience po niya ang lahat ng bagay. Bagamat masaya siya sa buhay, pero darating ang panahon, mga kapatid, na meron ka po talagang hahanapin. Kasi ang kasiyahan ng mundo, alam naman natin yan nakaranas naman tayo nan sa isang parte ng buhay natin. Yung kasiyahan ng mundo, talagang masaya po yan. Sinong aamin na talagang masaya sa mundo? Masaya po talaga. Huwag nyo nang ilokohin ang sarili nyo. Kaya nga tayo nagkakasala minsan kasi masaya sa sanglibutan. Kaya nga tayo na iiba yung priority natin kasi masaya sa sanlibutan. Masarap kaya sa inuman. Masarap kaya mga kapatid sa mga barkada na ang kalukuhan ng mga sinasabi, mga pinag-uusapan. Pero ang sabi po ng payo mga kapatid sa awit mga kapatid, huwag tayong uupo kasi masaya po talaga. Ngayon masaya po, dyan tayo nakakakuha ng mga kalukuhan. Diba? Dyan tayo nakakakuha ng mga iba't ibang... Kasi masaya po talaga ang mundo. Pero alam niyo mga kapatid, ang kasiyahan po kasi ng mundo, mayroon pong hangganan. Iba po yung kasiyahan na ibinibigay po ng ating Panginoon. Ito po ay kasiyahang pang walang hanggan. Yan po yan mga kapatid. Kaya di ba mga nagtatampo tayo minsan sa mga kaibigan natin, no, nung tayo ay nagkaroon ng problema, isa-isang nawawala. Diba, sa mundo, ganyan ang mundo Sasamahan ka lang ng sasaya. Pero pagdating mga kapatid sa kalungkutan, hindi ka na po nagsasamahan. Unti-unti na po yan mawawala. So solo flight ka na. Amen. Kaya ito yung maganda mga kapatid. Na tayo po, hallelujah, ay nagkaroon po ng liwanag po sa madilim nating buhay. Pero tayo noon, talagang tayo po ay atubili. Kasi wala tayong nakikita Parang walang bright future sa ating hinaharap. Sabi ng malalalim na English, yung silver lining. Diba? Rainbow after the storm. Wala tayong ganun. Wala tayong nakikita mga kapatid. Kaya, dito ko napagtanto kagabi, mga kapatid, habang nag-iisip ako, kaya pala malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Kasi pala madilim.
Nangangapa ang tao. Kailangan po nila ng malawak na daan kasi magkakapaan sila. Hindi nila alam yung kanilang future. Ang ginagawa nila, lumalakad lang sila lumalakad na hindi po nila alam na ang hangganan po pala nun ay kapahamakan. Kaya anong iisipin ko nun, kung kita ng tao na kapahamakan ang dulong yun, bakit lumalakad pa rin sila? Iniisip ko kagabi, ito pala yung revelation nito mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kasi nakikita natin sa mga illustration, di ba, yung maliit na daan, malaking daan, yung sa malaking daan, makikita sa dulo ay kapahamakan, may umaapoy-apoy dun. Pero ito pala mga kapatid, kaya pala malapad ang daan papunta sa kapahamakan dahil hindi po nila nakikita yung dulo. Hindi nila alam mga kapatid, nalalaglag na sila papunta sa kapahamakan. Papunta mga kapatid sa impyerno dahil hindi nila nakikita yung mga bagay sa hinaharap. Kasi ito yung ginagawa ng kaaway. Ano po? Naglalagay po ng talukbong. Nilalagyan tayo ng piring. Amen. Noong tayo ay wala pa sa ating Panginoon, hindi natin makita yung liwanag, yung mabuting o magandang balita ng ating Panginoon dahil tayo po ay merong talukbong. Kaya pala noon, kahit anong preach po sa atin, kahit anong sinasabi ng mga ngaral na wag yan, wag ganito, dapat ganito, kung gusto mong magkaroon ka ng magandang relasyon sa ating Panginoon, hindi natin magets. Ang akala natin, pagbabawal. Yung pala ay concern pala yan ng ating Panginoon. Kaya pala hindi niya inaalaw yung mga bagay na ito sa buhay natin kasi hindi natin makita yung magandang balita. Amen. Kaya sabi po dito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Notice mga kapatid, ang sabi diyan, binulag ang kanilang hindi mata, kundi isipan. Amen? Kaya mahirap kong pangaralan yung mga saradong isip. Amen. Kahit nakikita nila ang katunayan, pero kung sarado ang isipan po nila, hindi po yan tatanggap. Kahit kitang-kita na po mga kapatid na yung ebidensya na merong Diyos talaga, hindi po yan mga kapatid mag-agree sa iyo kasi sarado po ang isipan. Yan po yung ginawa ng kaaway nung tayo po ay wala pa sa ating Panginoon. Yung isipan natin, binubulag po ng kaaway. Kaya kahit anong pangaral, kahit anong abot sa atin mga kapatid na mga babasahin, wala po sa atin yun. Pinagtatawanan po natin yun. Bakit? Dahil tayo po ay bulag ang isipan. Sino po dito yung naranasan nila nung sila po ay hindi pa mananampalataya, tinatawanan niyo yung nangangaral ng salita ng Diyos. May nagbibigay sa inyo. Ano na naman to, pamphlet, manghihingi ka na naman. Di ba mga ganun yung impression natin sa mga sa mga nahayo, nakakaranas sila tanggil, tayo mga nahayo. Ay, kaya ang punang bugan namin, libre po yan. Libre po yan, salita po yan ng Diyos. Yan po ay galing sa Biblia, wala po yung bayad. Kasi ang kaligtasan ay libre namin tinanggap, kaya ipinapamahagi namin libre. Kasi ang kaaway mga kapatid, gumagawa yan ng mga devices para sirain po yung tunay na pananampalataya. Bulagin mga kapatid ang mga isipan ng tao. Kaya tayo mga kapatid, noon nung hindi pa tayo mananampalataya, bulag po yung isipan natin. Kaya tinatawanan natin si kaklase ko si Reload, kaya marami akong alam na testimony sa kanya eh. Ang sabi niya, pag may nangangaral sa mga nag-jeep ministry, tinatawanan niya yun. Ang nagkataon yata, yung grupo, mga Lucena na kasi, ang ginagawa namin dati, nung hindi pa po establish yung Tayabas, nag-jeep ministry po talaga kami dyan. Nag-jeep ministry, sakay sa jeep, bibigay ng mga ngaral habang nabibigay ng trucks. Yan po yung ginagawa. Sasakay dyan sa may gulang-gulang hanggang sa bayan ng Tayabas. At minsan hanggang Lokban ang ginagawa. Sabi nga ni Renard, baka nga mga UPC yung dati. Baka mga kapatiran yung tinatawanan ko na habang ako binibigyan ng trucks. Kasi sa kanya, wala naman siya, bulag po siya sa katotohanan. Kaya tinatawanan niya ang salita ng Diyos. Huwag tayo mo-open pag tinatawanan nila ang salita ng Diyos. Maawa po tayo mga kapatid, magkaroon tayo ng habag sa kanila dahil hindi po nila nauunawaan ang salita ng Diyos. Ganyan rin ang ginawa ng ating Panginoon.
Diba? Marami pong nag-persecute sa kanya. Ipinako siya sa krus. Pero ano sabi diyan? Mahabag kayo sa kanila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganyan din po dapat ang puso po natin kapag mayroong mga tao, mga kapatid, na nire-reject po nila ang salita ng Diyos, huwag tayong magalit. Pero nakakainis talaga minsan. Pwede naman sabihin lang, wag na. Ay, namimiloso po pa. Di ba? May mga ganun. Pwede naman sabihin, ay hindi, okay na ako. Mamimiloso po pa. Ano po? Nagkwento po sa akin si Madam Ibiang, si Sister Sylvia. Punta daw sila sa Padre Burgos kasi binubuksan po ang Padre Burgos ngayon. Sabi daw, pumunta po sila doon. May nasyara po sila doon, lasing. Ano po, lasing. Ang sabi niyan, ang sabi ng lasing ay, bigyan mo ko ng bersikulo na nagsasabi, ang Diyos ay tunay. Na merong Diyos, na merong Diyos. Marami naman nagsasabi. Tapos tinanong, naniniwala po ba kayo sa Diyos? Oo. Ay, ba't na kailangan pang i-explain, mga kapatid? Kumbaga, may mga tao talaga na alam na nila na merong Diyos. Alam na nila na gumagawa at mayroong isang buhay na Diyos. Pero sa kanilang mga kapatid, patay ang ating Panginoon. Amen. Sa kanilang buhay, patay ang ating Panginoon. Kaya kahit anong alam nila na merong isang Diyos, ang Diyos hindi makagawa sa buhay nila dahil sa kanila, patay po ang ating Panginoon. Kaya sa atin, amen, na nabuksan na po yung ating mga isipan, hallelujah, namulat na po yung ating isipan, pagdating po sa pananampalataya, magpasalamat po tayo dahil nahirapan man yung mga nagdala sa atin, pero at least nabuksan po mga kapatid ang ating isipan pagdating po sa pananampalataya. Magpasalamat po tayo dyan. Sino dito yung napakatagal ng Bible study? Talaga, meron po kami doon sa Lucena, pinupuntahan namin, taga-Mayaw, si Inana. Isang taong binabible studyhan. Amen. Pero okay naman. Ligtas naman mga kapatid. Nabaptize naman. Praise God. Pero sa atin dito, sino dito yung grabe yung prayer nung nagbabible study sa atin? Talagang ilang taon, ilang buwan, ilang araw tayong iniiyakan para madala lang magkaroon ng kaunawaan. Amen. So sa ating mga kapatid, sabi po dito, meron Diyos, mga kapatid, sa daigdig na ito na bumubulag. At small letter po yan, hindi yan ang ating Panginoon. Kilala po natin kung sino yung Diyos na yan. Yan po ay si Satanas, si Taning. Inaway ni Sternita nung nakaraan, mga kapatid. Kasi ang kaaway talaga, gagawa po yun ng paraan. Hadlangan po yung ating pananampalataya. Pero nasa atin ang kapangyarihan para supilin din po sila. Amen. Wala magagawa sa atin ang kaaway. Amen. At nasabi po dito, kung tayo po ay nasa kadiliman, kung bulag ang ating isipan, ito po yung mangyayari sa isang tao. Sa isang taong masama, ang sabi diyan, para siyang ipa. Natatangay lang ng mundo. Amen. Napapadpad kung saan umihip ang hangin. So sa atin po mga kapatid, di ba ganyan na ganyan po tayo noon. Sino nakaka-relate dyan? Kung ano yung trending sa mundo, ala siya, sama ka na rin mga kapatid. Kung ano yung patok, kung ano yung trending, yun ang ginagawa. Dire-diretso ka ma. Kung ano yung uso sa kabataan o sa mga nanay, sa mga tatay, kung anong uso, yun po yung ginagawa po natin. Kasi diretso lang tayo eh. Para po tayo mga kapatid na isang ipa. Ano yung ipa? Ipa. Pagkain sa baboy. Diba? Butil ng bigas. Palay pala, palay yun, palay. Walang laman. Ganyan po talaga yung taong walang Kristo sa buhay mga kapatid. Tayo po ay parang isang ipalang mga kapatid na kung saan umihip ang hangin ay nandoon po tayo kung saan ang direksyon ng mundo. Laban po tayo mga kapatid, punta po tayo doon. Kaya tayo sa buhay natin wala tayong kontrol. Amen? Kahit anong disiplina na ginagawa natin sa ating sarili, hindi natin madisiplina kasi tayo po ay hindi pa puno. Wala po tayong laman para tayong ipa na kung saan umihip ang hangin ay nandoon po tayo. Kung saan dinidirect ng mundo, wala po tayong magawa. Kaya yung buhay po natin noon, kapag sinabi ng tropa mo mag-inuman tayo, kahit ayaw mo mag-iinom ka.
Di ba? Punta tayo dun, punta tayo dito. Punta ka mga kapatid, wala po tayong mga bagay na makontrol sa atin. Wala po kasi tayong angkla. Kasi ang sabi ng Hebrew, yung pananampalataya natin, yun yung angkla natin. Kaya kahit anong bagyo ang pumunta sa ating buhay, hindi po tayo madala-dala ng kaaway kasi nakaangkla po tayo. Pero tayo noon mga kapatid, wala tayong kontrol sa buhay. Kaya kung saan-saan na po tayo nakakarating, ang sanlibutan ang siyang nagdidikta sa buhay po natin. Ayaw man nating aminin, pero yan po ang katotohanan na tayo po ay daladalahan lamang ng sanlibutan noong wala pa po tayo sa ating Panginoon. Kaya ito mga kapatid, ang warning po sa atin. Kung ngayon, mundo pa rin ang nagdidikta sa atin mga kapatid, ibig sabihin na may hawak pa ang kaaway sa atin. Kung hindi pa rin natin magawa yung kagustuhan ng ating Panginoon at meron pa rin pumipigil po sa atin, kapatid, hindi ka pa nakakaalis sa kadiliman. Hindi ka pa nakakaalis sa sanglibutan. Kung ang sanlibutan, mga kapatid, na nagsabing ito at parang naiinganyo ka pa, kapatid, hindi ka pa nakakaalis sa kadiliman. Hindi ka pa puno, mga kapatid, na ikaw ay parang daladalahan pa rin ng mundong ito. Kaya wag mong ipagmalaki ang iyong sarili. Ang sabi ng Korinto mga kapatid, wag mong akalain na ikaw ay malakas, baka ikaw ay matumba. Kailangan po natin ang ating Panginoon para ma-sure po natin kung talagang tayo ay nakaalis na po sa kadiliman. Amen. Kung ang mundo pa rin ay daladalahan pa rin tayo ng mundo, amen, hindi pa tayo nakakaalis. May mga, ito yung bagay, siguro nakaalis na yung isang paa natin, pero yung isa ay nakakandado pa. Yung isa ay nakatanikala pa. Kung ang kaliwa natin siguro ay nakaalis na, pero yung kanan natin, mga kapatid, ay nakatanikala pa rin. Kaya tayo, mga kapatid, ay hindi makasunod ng buo sa ating Panginoon. Dahil bakit? Alam natin yung mga Kristiyano, mayroon pa tayong tinatago. Amen. Meron pa tayong tinatago po dyan na hindi natin mai-give up sa ating Panginoon, na hindi natin mai-surrender sa ating Panginoon. At kung ano man yang itinatago mo na humahad lang sa iyong pananampalataya, ngayon pa lang, i-rebuke mo na yan mga kapatid. Natanggalin po yan ng ating Panginoon para makasunod na po tayo ng ayos sa harapan po ng ating Panginoon. Tanggalin mo na yung mga tinatago mo. Hindi namin yan kita, pero kita yan ng ating Panginoon. Amen. May mga bagay pa tayong tinatago, kaya hindi po tayo makatanggap ng buong pagpapala ng ating Panginoon. I-surrender na po natin yung mga bagay na yan. Amen. Amen po ba? Parang seryoso natin ngayon o talagang mainit lang? Amen. I-surrender po natin yan sa ating Panginoon. Ito. Give your entire day and your entire week to the Lord. Ibigay natin. Sabihin na, ay, hindi pastor, lagi kami nasa simbahanan. Hindi ba kapatid? Sabi, hindi naman yan literal. Ay talagang kung literal, bagsak din ako dyan. Kasi wala naman sa simbahan araw-araw. Amen. Pero ibig sabihin, i-offer po natin yung sarili natin sa ating Panginoon. 24/7 talagang isubmit natin ang sarili po natin sa ating Panginoon. Dahil kung gagawin po natin yung mga bagay na yan, ito po yung isang magandang pangako ng ating Panginoon na ang kanyang kabutihan, mga kapatid, ang kanyang habag ay laging papasa atin, mga kapatid. Sasamahan tayo ng ating Panginoon all the days of our lives, mga kapatid. Ang Diyos, hallelujah, ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa, habag, mga kapatid, ay susunod po sa atin. Praise the Lord. Amen. Amen. Gusto niyo po ba yan na ang kabutihan ng Diyos? Amen. Ang laging susunod po sa atin. Nakabangga ka na ng dalawa, pero kung ano ka lang, okay na. Di ba kabutihan niya ng ating Panginoon? Baka ikaw ay naperahan ka ba? Di ba? Pero yung kabutihan ng ating Panginoon, nandyan po, hallelujah, bagamat tayo minsan, mga kapatid, may mga pagkakataon, 24/7, yung
24 hours, hindi natin maibigay sa ating Panginoon. Pero yung mercy, hallelujah, pero yung goodness ng ating Panginoon ay patuloy po nating naa-avail. At hanggang tayo po, mga kapatid, ay magpupumalit, hallelujah, na tayo ay manatili sa harapan ng ating Panginoon. Yung goodness, yung mercy ng ating Panginoon ay mananatili po sa atin yan. Hindi mo man maibigay yung 24/7 mo sa ating Panginoon. Pero ang sabi po dito, all the days of your life, mga kapatid, ibibigay po yan sa iyo ng ating Panginoon. Ganyan po yung habag ng Diyos po sa atin. Kasi alam ng ating Panginoon na ang tao talagang meron niyang pagkukulang. Meron po yung pagkakamali. Meron po yung panghihina. Pero ang ating Panginoon, siya ay Diyos na makapangyarihan na kayang ibigay yung mga bagay na yan. Kaya habang tayo po, mga kapatid, ay namumuhay sa habag ng ating Panginoon, sulitin po natin yung mga bagay na ito. Tayo ay laging pumunta sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasi alam po natin yan, we belong to Christ. Tayo po ay sa ating Panginoon. Kay Kristo tayo na liwanag ng sanglibutang ito. Kaya sabi ng Efeso, dahil kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan. Praise the Lord. Sapagkat kayo nasa Panginoon, mamuhay kayong nararapat sa mga taong nasa liwanag. Tayo po, mga kapatid, ngayon ay nasa liwanag na. Hallelujah! Wala na tayo sa kadiliman dahil naintindihan na natin, Sunday school natin, naintindihan na natin kung sino si Kristo, kung sino si Jesus, mga kapatid. Wala nang iba, ang sabi ng Isaiah, mga kapatid, walang ibang Diyos. Hallelujah! Kundi meron lang isang Diyos at nagpakilala po siya ng New Testament na si Kristo lang, siya lang po ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi ng Isaiah, mag-isa siyang naglatag. Amen. Nagladlad ng langit at lupa. Amen. Yan po, mga kapatid, yung pinaglilingkuran natin. Yan yung tumawag sa atin sa kadiliman. Amen. Bagaman tayo ay talagang hindi natin masasabi na mabait tayo, pero ang Diyos talagang mabait. Amen. Yan ang masasabi natin, mabait po talaga ang ating Panginoon. Hallelujah. We're living in the light now. Tayo ay nananahan na, mga kapatid, sa kaliwanagan. Kaya ang sabi, mga kapatid, nung unang verse natin kanina, tayo ay mamuhay ng ayon na nararapat sa taong nasa liwanag. Kasi tayo ay liwanag po ng sanlibutan. Tayo ay namumuhay na sa liwanag. We are no longer living in darkness. Amen. Amen. Kaya yung mga gawa ng kadiliman ay wag na po natin gawin. Amen. Ang gawin na natin yung gawa ng mga taong nasa liwanag, na ibig sabihin nasa ating Panginoon. Kaya mas lalo pa nating paliwanagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod po natin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kasi sabi ng John, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay na di nalalakad sa kadiliman. Amen? Kaya tayo po ay laging sumunod sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos, wala tayong sariling ilaw. Di ba ang sabi ng science, yung moon, wala yung sariling ilaw. Ang kanyang ilaw ay galing sa araw. Reflection, mga kapatid, ng araw. Ganun din po tayo. Kung walang araw, kung wala ang ating Diyos, wala po tayong liwanag. Pero salamat dahil binigyan tayo ng liwanag ng ating Panginoon ng unang benepisyonan sa atin. Amen. Tayo ang unang nakabenepisyonan na nakita na natin yung ating hinaharap, yung dating parang hindi tayo safe, ngayon safe na tayo dahil merong Diyos na nananahan po sa atin, mga kapatid, na kahit tayo, mga kapatid, bilang tao ay may limitasyon. Pero salamat sa ating Panginoon dahil bagamat may limitasyon tayo, nakikita po natin ang ating hinaharap.
Sure po tayo sa ating hinaharap at sa ginagawa po natin, nakakasigurado po tayo na papunta po tayo sa ating Diyos. Hindi na tayo katulad noon na kapag tinanong paano pumunta sa langit, maging mabait. Amen. Walang kasiguraduhan po yun. Pero sa atin ngayon, mga kapatid, paano pumunta sa langit? Hallelujah! Pumunta ka kay Kristo. Pumunta ka kay Yesu Kristo dahil sa iyong daan. Ang sabi ng John chapter 14, mga kapatid, He is the way, the truth, and the life. Pumunta po tayo sa ating Panginoon at tayo po ay makakakita. Alam natin, pupunta sa langit, mga kapatid, sa pamamagitan po yan ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos. Kaya sabi po dito, mga kapatid, kung tayo ay ilaw, hallelujah, kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, yung buhay natin ay nagkaroon ng liwanag at hindi na po tayo lumalakad sa kadiliman. Anong resulta? Tayo na po ang naging ilaw ng sanlibutan ito. Sabi niyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Tama po yung term na ginagamit po kanina ni Brother Jimmy, para tayong artista. Kasi kitang-kita po tayo ng mga tao na nasa paligid po natin. Kaya minsan pag may pagkakamali tayo, parang, alam ko, Kristiyano yan. Yeah? Nararanasan natin, alam ko, Kristiyano yan. Kala ko pala simba yan. Kasi nga, tayo ay parang artista, Brother Jimmy. Kita tayo. Kaya yung liwanag natin, ayusin natin kung anong kulay ng liwanag po natin. Baka pa-disco-disco ang ilaw natin, ha? Amen. Liwanag natin, isure natin na yung liwanag natin ay galing po yan sa ating Panginoon. Dahil tayo ay itinaas na ng ating Diyos para maging liwanag sa lahat, mga kapatid. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Yan po ang sabi, mga kapatid, ng ating Panginoon. Yung pananampalataya natin, yung ilaw na ito, mga kapatid, ay mas lalo pa nating paliwanagin dahil sa pamamagitan natin, makikita po nila ang ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makikita po nila na merong Diyos, mga kapatid, na nagliligtas. Dahil merong Diyos na nagbabago. Binago tayo ng ating Panginoon. Amen. Sino yung binago na dito ng ating Panginoon? Amen. Alam, binago tayo, hindi pa 100% ang pagbabago ng Diyos, pero meron ng progress, mga kapatid. Salamat dahil meron ng pagbabago. Hindi man 100%, mahirap sa mag-imik ng 100%. Pero at least, nagkaroon ng malaking pagbabago. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit kailangan natin magliwanag? Alam ba natin, mga kapatid, kung bakit kailangan natin magliwanag? Yung pananampalataya natin, paliwanagin natin lalo. Para matagpuan din po nila yung kaligtasan. Para matagpuan din po nila ang Diyos sa pamamagitan po natin. Amen. Para tayo, alam mo yung kwento ng birth of Christ? Merong isang talang sinusundan sila. Maliwanag na tala po yan. Parang ganun tayo. Amen. Nagliliwanag tayo na merong mga tao na naghahanap ng liwanag at natagpuan nila yung kakaibang liwanag. Kasi marami dito eh. Di ba? May mga si Sharon, may bright superstar, may mga megastar, may mga star. Tayo, mga kapatid, star, galing po tayo sa langit. Hindi tayo proclaim by people, mga kapatid. We are proclaimed by God, mga kapatid, na tayo ay magliwanag. Kaya yun tayo, mga kapatid, bagamat merong mga bituing maliliwanag sa kalangitan, pero tayo yung nag-iisang mas namumukod kaming liwanag, mga kapatid. Kaya yung mga tao, na bulag po sila, mga kapatid. Sino dito yung nakaranas ng nag-brown out na sa kanila?
Lahat po. Lahat naman. Lahat. Pagkatapos ng bagyo, kalimitan. Nangyayari yung mga linya-linya natin. Kaya minsan, pag may gabi, minsan kahit maliit na kandila lang, susundan mo yung liwanag na yun eh. Saan nga yung liwanag na yun, di ba? Sinusundan po natin. Ganun po tayo mga kapatid. May mga tao na nakikita po yung liwanag natin na pumupunta po sila papunta sa atin para makita nila ang tunay na liwanag mga kapatid. Sila mga kapatid ang nadadala po natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya tayo mga kapatid, ang magbibigay ng direksyon papunta sa ating Panginoon. Katulad ng mga wise men, hindi po yan tatlo. Ang sabi ng Biblia, wise men. Wala po silang numbers. Mga pantas, ang sabi po dyan. Kaya yung mga pantas na yun mga kapatid, sila po, papunta yun po, di ba? Nakita nila yung liwanag. Pero hindi yung liwanag ang nagligtas sa kanila. Hindi ang liwanag ang nagpapunta sila, kundi yung liwanag ang naging guide po nila papunta kay Kristo. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayo yung maging guide mga kapatid papunta po sa papunta sa ating Panginoon. Ganon din naman tayo noon. Sila yung mga tala. Kaya tingnan nyo, basahin nyo po yung Revelation mga kapatid. May mga ginagamit po doon na mula sa mga churches mga kapatid, sulat sa sabi nila, ang gamit na term po nila ay sa bituin. Diba? Kung babasahin yung Revelation mga kapatid, bituin ang tawag po nila sa mga pastor. Mula sa pastor ng ganito, ganyan, bituin, ibig sabihin sila po yung mag-guide. Yung liwanag na yan, tayo mga kapatid, mga bituing nagniningning. Yes. Mga shining stars mga kapatid. Hallelujah. Kaya sikat na sikat tayo sa kaaway. Gustong gusto tayong banatan eh. Kasi tayo ay nagniningning. Di ba? May isbag ang mga bagay, yung mga gold, silver, diamond. Mga kapatid, ng niningning yan, ang sarap sa mata. Ganon din tayo mga kapatid. Hallelujah. Pero salamat sa ating Panginoon. Amen. Nasa pamamagitan natin, maraming nalid na mga tao papunta po sa ating Panginoon. Sa pamamagitan mga kapatid natin, marami rin po tayong nadala sa harapan po ng ating Panginoon. So, tayo po yung gagamitin ng ating Panginoon na liwanag sa madilim na mundong ito. Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, ang sabi po dyan, ang salita ng ating Panginoon ay tanglaw sa atin at patnubay, landas sa ating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yan po ang salita po ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin laging pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos para mas lalo po tayong magliwanag. Kaya salamat mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa mga nagdala po sa atin sa ating Diyos. Sila po yung nagsilbing liwanag po natin. Kaya nakita natin yung tunay na pananampalataya. Sila po yung nag-guide sa atin papunta sa liwanag ng ating Panginoon. Kaya sabi niyan, God uses us to find the missing one. Ano yung kwentong yan mga kapatid? Yung missing one? Yung lost one mga kapatid? Sa Lucas po yan. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa, mayaman ano? Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa, ano ba ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya na niya itong papasanin. Mamaya, gagamitin natin yung mga points na yan. Pagdating sa bahay, aanyanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at ng mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Amen. Merong nawawala pala. Praise the Lord. Hallelujah. Yung nawawalang yan, mga kapatid, walang ya talaga eh. Nawawalang yan. Yung nawawala mga kapatid, hallelujah, ang sabi po dyan ng 5, bakit papasanin pa? Ito pa ang pinag-uusapan, di ba? Bakit papasanin pa? May sinabi ba diyang na-injury?
Yung tupang yun, ang sabi lang dyan, nawala. Amen. Diba may mga pagkakataon, pag tayo mga kapatid, yung matagal nung sa buhay, di ba, yung matagal natin hindi nakita, ay, nakita niyo yung mga yung apam ba? yung mga LDR, long distance relationship, pag nagkita yung dalawa yan, hindi mapigilan sarili, binubuhat. Di ba? Nakikita niyo po yan? Binubuhat, how are you? Apam kasi, how are you? May mga ganyan-ganyan mga kapatid. Kahit yung matatagal na natin kapamilya na hindi natin minsan sa sobrang tuwa natin, binubuhat po natin. Niyayapos natin. Ganyan din po yung ating Panginoon, mga kapatid. Bagaman tayo, mga kapatid, ay nawala noon, pero nung makita tayo ng ating Panginoon, kahit anong itsura pa natin, ang sabi po dito, mga kapatid, papasanin po tayo ng ating Panginoon. Kahit anong dumi natin, kahit anong kasalanan na meron po tayo, ang Diyos once na makita po tayo, hallelujah, masayang masaya ang ating Panginoon. At hindi ka basta akbayan lang, mga kapatid, hindi ka basta hihilahin lang ang ating Diyos. Papasanin po tayo ng ating Panginoon sa sobrang kagalakan po ng ating Diyos. Hindi lang po siya, hallelujah, ang magiging masaya. Mag-aaya pa siya ng mga nasa paligid niya, magsaya kayo. Dahil nandito na yung nawawala kong tupa, nandito yung nawawala kong anak. Hindi niya ma-contain yung kagalakan, mga kapatid. At ipagsasabi pa yan. Kaya ang sabi, mga kapatid, ng 7, kung babasahin yung 7, ano pa kaya yung tao, mga kapatid, na lalapit sa ating Panginoon? Kung nagkakaingay ang langit, mas lalo na tayo, mga kapatid, hallelujah, na maging masaya. Hallelujah. Ang sabi po dito, the Lord is willing to leave the other 99 to find the missing one. Amen. Only to find out that we are once that missing one, mga kapatid. Hindi natin alam, mga kapatid, na akala natin kasama tayo sa 99, pero maraming pagkakataon, tayo yung nawawala, tayo yung lost, mga kapatid. Pero sa tuwing tayo ay bumabalik sa ating Panginoon, the same joy, hallelujah, the same gladness, yun yung nararamdaman natin, mga kapatid, pag tayo ay pumupunta, bumabalik po sa ating Panginoon, kung paano masaya ang Diyos nung una kang naligtas at nawala ka muli. Pero pag bumalik ka sa ating Panginoon, kung ano yung saya, ay ganun pa rin ang sayang mararamdaman mo dahil ikaw yung nawala. At ayaw kang mawala po ng ating Panginoon. Kaya, thank God, I was found, mga kapatid. Hallelujah! Salamat, natagpuan po tayo ng ating Panginoon. Bagaman tayo ay nasa kadiliman noon. Hallelujah! Salamat dahil nakita tayo ng ating Panginoon. Bagaman tayo, mga kapatid, ay parang nasa Marie Clay. Ang sabi diyan, mga kapatid, na tayo ay nasa sa putikan, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ay hindi inalintanang buhatin ng ating Panginoon. Kahit madumihan ng pastor, mga kapatid, hindi po yan iniisip. Ang mahalaga po sa kanya ay nakita niya muli yung nawawalang isa, mga kapatid. At minsan ay naging ganun po tayo. Tayo po yung nawawala. Minsan nga, pasaway tayo, hindi lang tayo minsan nawala. Hindi lang tayo minsan nawala, mga kapatid. Hallelujah! Maraming pagkakataon na nawawala tayo sa paningin ng ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, hinahanap pa rin tayo ng ating Panginoon. Kahit tayo pumunta sa kabundukan, hahanapin tayo ng ating Panginoon. Kahit pumunta tayo, mga kapatid, sa kagubatan, hahanapin tayo ng ating Panginoon. Anumang sitwasyon ng ating buhay, hahanapin pa rin tayo ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mawawala. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay mahihirapan. Kaya ang Diyos, humahanap siya ng mga pagkakataon. Magtatanong siya sa mga tao na magiging ilaw, mga kapatid. Ida-direct po tayo kung saan may mga ipapadala po sa atin para manumbalik po tayo sa ating Panginoon. Ganyan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan yung sinasabing habag, mga kapatid, ng Diyos sa atin. Na kahit anong gawin natin pagtatago, once na minahal ka ng ating Panginoon, mahal ka na po ng ating Diyos at gagawa na po yan ng mga paraan ng ating Panginoon para ibalik tayo ng ating Panginoon sa church. Amen. Amen. Lord.
sa kanyang iglesia, sa 99 mga kapatid. Kasi yung 99 na yun, secured na yun. Amen. Kasi alam ng ating Panginoon, meron diyang mga lobo. Meron diyang gustong sumila po sa atin. Pero salamat mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit tayo minsan pasaway. Hindi nga minsan eh. Right? Maraming pagkakataon tayong nagiging pasaway. Tumatago sa kalooban ng ating Panginoon. Pero hindi mga kapatid, bumabalik po tayo. Hallelujah, sa presensya ng Diyos. Hallelujah, gumagawa ang ating Panginoon ng mga kaparaanan. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, nananatili ka pa rin sa pananampalataya dahil meron ginagamit ang ating Panginoon para bumalik ka sa pananampalataya. At salamat sa Diyos. Hallelujah. Minsan matagal tayong nawawala. Nakakala natin tapos na. Years, months, weeks, mga kapatid, na nawawala tayo sa pananampalataya. Na kahit tayo ay nandito, yung loob natin ay wala sa pananampalataya. Pero ang Diyos, mga kapatid, kinakatagpo niya lahat. Hallelujah, ng ating pangangailangan. Kaya ano ang gagawin niya mga kapatid? Gagawa siya ng mga kapamaraanan. Gagamit siya ng tao, gagamit siya ng sitwasyon. Hallelujah, maraming gagamitin ng ating Panginoon. Manumbalik lang po tayo mga kapatid. Hallelujah, ang Diyos mga kapatid, marami po siyang devices para bumalik po tayo sa Kanya. Kaya salamat mga kapatid. Thank God I was found. Hallelujah. Muli, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Panginoong Isus, salamat God. Hallelujah sa iyo. Hallelujah. Habag, Panginoong Isus, na patuloy God, hallelujah, na nararanasan ang bawat isa sa amin. Salamat Lord, hallelujah, na bagamat kami minsan, Panginoong Isus, hallelujah, ay nagiging pasaway. Kami ay umalis sa iyong umalis kami sa pananampalataya. Umaalis kami sa paglilingkod, Panginoong Isus, hallelujah. Pumupunta kami muli, bumabalik kami sa sanglibutan. Pero Lord, salamat God, hallelujah, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoong Isus, sa iyong kabutihan, God, hallelujah, na patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat Lord, hallelujah, na patuloy na ibinabalik at binabalik mo kami, hallelujah, sa iyo, Panginoon. Kaya God, hallelujah, hayaan, Panginoon, na kung anuman, God, hallelujah, ang nagiging rason, God, kung bakit kami ay umaalis, Lord, hallelujah, tanggalin nyo na po ito, Panginoong Isus, at palitan nyo po ito ng kagalakan, Panginoong Isus, upang hindi na kami umalis at lumayo sa iyong kalooban, Panginoong Isus, at patuloy, Lord, hallelujah, na manatili na po sa amin, hallelujah, hallelujah, ang iyong presensya, Panginoong Yesus. Lord, alam namin na ang iyong Espiritu ang siyang magpupuno sa lahat, Panginoong Yesus, ng aming kakulangan. Kaya Lord, hallelujah, patuloy niyo pong hawakan ang aming buhay. Patuloy niyo pong hawakan, Panginoong Yesus, hallelujah, ang aming mga desisyon, Panginoong Yesus, upang sa mga pagdidesisyon namin, hallelujah, hindi kami magkamali at mawala, Panginoong Yesus, sa iyong kalooban. Pagkas, Lord, hallelujah, bigyan niyo po kami ng karunungan, hallelujah, ng katalinuhan, God, hallelujah, sa mga bagay na gagawin po namin, Panginoong Yesus. At hayaan, God, hallelujah, maibigay namin ang buong oras namin sa inyo. Maibigay po namin, Panginoong Isus, ang buong buhay po namin sa inyo, God, hallelujah, sapagkat nalalaman namin, Panginoon, hallelujah, na walang masasayang, hallelujah, na ibibigay namin sa iyo, Panginoong Isus. Kaya Lord, hallelujah, muli nagpapasalamat po kami, Panginoong Isus, dahil sa iyong habag na kami ay laging natatagpuan at ibinabalik sa iyong piling. Salamat, Panginoong Isus, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, at patuloy, Lord, na sasambahin namin ang iyong makapangyarihang pangalan. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Sa ating Panginoon, mga kapatid, na nagbigay